Hi, Miss G. Please do hide my identity sa pangalang Ronaldo. My story won't be as happy as what others have, but still, I want to share my story. Meron akong nag-iisang babaeng minamahal sa buhay ko. At iyon ay si Rose. Childhood sweetheart ko siya noon, and every time na makikita ko siya sa campus ay parang nagkakaroon ng saya ang buhay ko. Grade school pa lang kami noon na mag-umpisang mahalin ko siya. Hanggang sa tumutong kami ng high school. Nang mag-high school kami ay hindi ko na napigilan ang pagmamahal ko sa kanya. So I decided to confess my feelings towards her. At hindi ko sukat akalain na sasagutin niya ako. Sinabi niya sa akin na matagal na rin daw niya akong gusto. I can't believe what I'm hearing that time, pero sobrang saya ko. Sobrang saya ko that finally, ang babaeng matagal ko nang gusto ay nasa akin na. I treasured her so much, Madam G. But our relationship is not perfect kagaya ng iba. Meron din kaming ups and down, but Madam G, our love is more stronger than our struggles. Natapos namin ang high school na kami pa rin, hanggang sa tumungtong kami ng kolehiyo. Sinubok na naman ng tadhana ang pagmamahalan naming dalawa noon na panay papansin sa akin ng ibang babae. Hindi sa pagmamayabang, Madam G, pero aaminin kong may kagwapuhan din naman ko. My girlfriend is a jealous girl. Palagi kaming nag-aaway every time na may pinagseselosan siyang iba. At habang nagsiselo siya ay mas lalong nasisiyahan ang puso ko. Pakiramdam ko ay mahal na mahal ako ng babaeng mahal ko. Our love lasts more longer. We finished college together. Para sa akin ay sobrang malakas ng pagmamahalan naming dalawa sa isa't isa. Imagine, we conquer every struggles together. Nang matapos kami sa kolehiyo ay agad kaming nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Hanggang sa nagpakasal kami. Nang maikasal ako sa kanya, I felt that my wife is my greatest love. Pero nung matapos namin ikasal, we decided not to have a baby. Gusto naming masolo ang isa't isa. Nang magkaroon kami ng trabaho at sapat na ipon, ay nag-travel kami doon, nag-travel kami dyan, at abot namin ang ibang bansa while traveling together. Until one day, we felt into our heart that we want an angel. Gusto na namin magkaanak. So ayun nga, agad naman iyong ibinigay sa amin ng Panginoon. Mabilis na nabuntis ang asawa ko, Madam G. At nang malaman ng pamilya ko ang buntis ang asawa ko, ay lahat sila natuwa. Masyado nilang mahal ang misis ko, na siya namang ikinasaya ng puso ko. Hindi ko rin naman sila masisisi na sobrang mahal nila ang asawa ko, kasi yung asawa ko na ata ang may pinakamabait na puso sa lahat. Time flow fast. Nang magbuntis ang asawa ko, ay bigla siyang tumaba. Pero hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit na sobrang taba na niya, kahit insecure na siya sa sarili niya, I always kept on telling her that I love her. She is no longer my wife anymore, but a mother of my child. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Madam G, like she owns my whole life. Dahil sa bilis ng panahon, ay dumating ang araw ng panganganak ng asawa ko. I was so excited to have a complete family. But my excitement collapsed when the doctor said na hindi raw kaya ng asawa ko ang manganak ng normal. At mas lalong gumuho ang mundo ko nang sinabi sa akin ng doktor
na may sakit pala sa puso ang asawa ko. At kailangan kong mamili kung sino ang gusto kong buhayin. Ang asawa ko ba o ang anak ko? Madam G, I don't want to choose. I love them both. Kaya kong ipagpalit ang buhay ko para sa kanilang dalawa. Nahirapan ako, Madam G. I can't believe na ang sayang tinatamasa ko ay panandalian lang. Nahirapan ako, Madam G. Hindi ko kayang pumili. Hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. After the struggles of my heart, Madam G, I choose to see my wife. Kahit na parang pinapatay ang puso ko, I hold her hands and I kiss her. I want to say anything I want. Ayaw kong magsalita, Madam G. I just wanted the time to stop for us. Gusto kong magkasama lang kami. Gusto kong masaya lang kami. I cried in front of her. But my wife always shows a smile. And I wondered kung paano pa siya nakakangiti sa ganoong sitwasyon. While I'm crying, ay biglang nagsalita ang asawa ko. Sabi niya, "You are my happiness and greatest gift of my life. Alam ko na nahihirapan kang mamili, but please, huwag mong piliin ako. Please choose our daughter. I already have a precious years with you. And I don't want to take away that chance from our daughter. I want her to experience kung paano mahalin ng isang amang kagaya mo. Ang mga araw na kasama kita ay sapat na para sa akin upang baunin sa kabilang buhay." My wife said that with a smile. I wanted to scream that moment, Madam G. Sobrang sakit ng gagawin ko at sobrang bigat ng hinihiling ng asawa ko sa akin. She's all and I can't imagine my life without her. She's my all. I like to die along with her, Madam G. Gusto kong sumama sa kanya sa kabilang buhay. I kiss my wife with full of love. I gave her my very last kiss. My kiss that will always belong for her. Masakit, Madam G, pero sinunod ko ang gusto ng asawa ko. I choose our daughter over her. Matapos nun, hindi ko kayang tignan ang asawa ko sa morgue. Wala akong lakas ng loob para makita ang mukha niyang walang buhay. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, Miss G. Umiyak ako ng umiyak. Sumigaw ako ng sumigaw. Wala akong pakialam sa mga taong nagtitinginan sa akin. Basta gusto kong umiyak. Gusto kong ilabas lahat ng sakit. Hindi madaling mawalan ng napakabuting asawa. People may think I am crazy, but I don't care. The pain in my heart, losing my wife, is too to handle. Masakit man, Madam G, pero nilapitan ko pa rin ang bangkay ng asawa ko. I hug her very tight. I kiss her lifeless lips. I even wish her to wake up at iniisip na panaginip lang ang lahat. But it's real. I lost my wife. Mahirap man at masakit, ay hinarap ko ang buhay na wala ang asawa ko. Sa sobrang sakit, it takes me long years to move on. And for now, my daughter is now 6 years old. Every time I look at her, ay nakikita ko ang mukha ng ina niya. I always miss my wife every day. For now, ay wala pa akong bagong asawa. Hanggang ngayon, ay mahal ko pa rin si Rose. Pinagpipilitan sa akin ng pamilya ko na baka raw panahon ko na para mag-asawa ulit. Pero para sa akin, ay hindi ko kaya magmahal ng ibang babae.
bukod sa asawa ko. Maybe time will come na muli akong magmamahal. Pero sa ngayon, Rose, my wife, only owns my heart. At kung sakali man na mamatay ako ngayon, ay gusto kong mamatay na siya pa rin ang mahal ko. Hanggang dito na lang, Madam G, at maraming salamat.